Magandang araw at magandang muli sa ating daily devotion at ngayon nga ay pagpatuloy natin pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga dito, ang ating topic is all about sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? Concurrence. So sabi po sa Genesis 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon niligtas ang marami ngayon. So isipin natin, yung mga nangyayari sa atin at nangyayari doon nung ang Diyos ay ibinigay, ang Panginoong Jesus ay isinacrifice yung buhay niya. Kung makikita mo, napakarami ng pinagdaanan, napakarami ng pagsubok na kinaharap niya. Pero never natin na narinig sa kanya na nagreklamo. One thing is for sure, na kung tayo man may pinagdadaanan ngayon, ng sabay-sabay, mas higit yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus nung time na isinave niya yung buhay ng bawat sa atin. So sabi po doon sa ating unang katuruan, God is actively involved in our daily lives. So sa lahat na nangyayari sa buhay ng bawat sa atin, laging nandun ang ating Panginoon. At lagi siyang involved doon sa mga nangyayari sa atin. At naniniwala tayo na yung bawat pagsubok na dumaraan sa atin, God allows challenges, trials for us to grow, for us to recognize, for us to acknowledge the presence of the Lord na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan, andun na talagang ang Panginoon ay gumagabay, na maalala natin siya na may Diyos na dapat tayong lapitan at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon na nangyari sa buhay ng bawat sa atin. Number 2, nothing happens outside of God. So walang anumang bagay na nangyayari na lampas o hindi angkop dun sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. God knows all our situation, our challenges that we face. Alam ng Diyos yung kalagayan ng buhay ng bawat sa atin at alam niya ang hangganan ng buhay ng bawat sa atin. Number 3, God is actively working even through evil. So yung ating Panginoon, patuloy siyang gumagawa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pinagdaraanan nating pagsubok. God protect us from the works of the evil. So naniniwala tayo na talagang ang Panginoon ay sumasa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ang kailangan lang natin ay lubusan na talagang magtiwala at sumunod sa naisin ng Diyos sa buhay na bawat sa atin. So, para naman po sa ating application, sabi dito una, ask God to increase our faith. Kasi ito lang naman talaga yung kailangan natin. Na minsan, aminin na natin na bumababa yung pananampalataya na meron tayo, lalo kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. So, lagi natin iasa sa Panginoon na tulungan niya tayo na malampasan yung mga pagsubok na dumaraan sa buhay ng bawat sa atin. Himingi tayo ng gabay at protection niya na talagang ma-overcome natin na naman yung mga pagsubok na daraan pa sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, accept God's sovereign decisions. So, i-accept natin yung talagang sovereignty ng ating Panginoon, yung mga decision na ginagawa niya, na God allows that kind of decisions para sa kagaganda at para sa kalulugod ng ating Panginoon. Number 3, actively cooperate with God. So, ito yung mahalaga na talagang sa buhay natin, lagi nating isipin na sa bawat ginagawa natin, dapat lagi nating napaparangalan ng ating Panginoon. Wala tayong ibang naitataas kundi siya lamang. Wala tayong ibang napaparangalan kundi ang ating Panginoon lamang. Dahil deserve ng Lord na talagang papurihan, itaas sa buhay ng bawat sa atin. God knows the best for us. So again, thank you for watching this video. I hope you learn and God bless you.